You travel, mag-travel. Kasi for sure yung mga parents natin, hindi yan nag-travel. Lalo yung mga singidad ko, yung parents natin, mga medyo may edad na, no? Hindi yan nakapag-travel eh. So kung saan pa nila kayang mapuntahan. Kung kaya pa ng Boracay, dali natin sa Boracay. Kung kaya pa sa kahit sa city, dali natin. Hindi yung barkada mo, inuuna mo. Mga kaibigan mo, nauna kayong nagpunta, eh bakit hindi muna yung magulang mo? Sila muna. Gilibers, ano nga ba yung mga best gifts na dapat nating ibinibigay sa ating mga parents? Sa lahat ng mga anak na nakagraduate na, nagkaroon ng magandang profession o nagkaroon ng negosyo at kumikita na tayo, siguro naman panahon na para balikan natin mga magulang natin. Sabi na iba, hindi natin obligasyon, pero para sa akin, dapat pa rin lumilingon tayo, binabalikan natin mga parents natin at tingnan natin ano yung kaya nating ibigay. So, meron ako ditong 8. 8 gifts na pwede mong ibigay sa kanya. Yung isa dito, hindi siya tangible. Pag-usapan natin, gusto ko yun ang unahin natin. Alright? So, first na dapat mong irigalo sa magulang mo is your kindness and understanding. Yes, alam mo, maraming mga anak, hindi na nakukuhang unawain ang kanilang mga magulang. Hindi na mabuti, hindi na mabait sa mga magulang. Mas mabait pa sa boss, mas mabait pa sa ibang tao kaysa sa magulang nila. You have to understand ano ba talaga yung need ng ating mga magulang. Kailangan mas mabait tayo sa mga magulang natin. Pagbalik natin galing abroad, pagbalik mo galing Manila, kung saan ka man nagtrabaho, nag-career, whatever you have done, pagbalik mo, dapat mas mabait ka. Naunawaan mo yung magulang mo. Alam niyo ako po, nag-i-stay na dito sa Bataan most of the time. Pag weekend, nasa Makati tayo and sa ibang provinces. Pero mas pinipili ko pa rin dito mag-stay. Pag nagkukwentuhan kami ni nanay, dun ko naririnig yung mga gusto niya. Doon ko mas naiintindihan. Makipagkwentuhan tayo sa mga magulang natin. Spend time with them. Imagine mo, ang tagal kanyang hinintay para makarating ng weekend. Hindi mo man siya mabigyan ng 30 minutes para magkape kayo. Hindi mo man siya mabigyan ng 1 hour para magkwentuhan. Pag uwi mo, galing Manila, galing trabaho, sa barkada ka tumutuloy, o saan ka, anong ginagawa mo, spend time with your parents. Mas mabait ka dapat. Bigyan mo ng time, mas mabait and understanding. Best gift na pwede mong ibigay sa magulang mo yung nakakakwentuhan kanila. Alright? So, second gift na dapat ibigay sa parent is gawin natin komportable yung buhay nila. I-check mo kung ano yung needs nila. Baka mamaya, init na sila. Hindi kaya ng electric fan. Baka pwedeng ipa-aircon mo naman yung room nila. Yung CR nila, gawin mo namang komportable. Yung kusina ng nanay mo, baka gusto mo namang ipaayos. So, tinan mo yung tinitirhan nila. Komportable ba sila dyan? I-check natin. And third po, eto, napakagandang irigalo sa ating mga magulang. Bigyan natin sila ng isang source of income. Yes, ako, one of the best na pwede mong gawin sa magulang mo, bigyan mo ng source of income. Meron ako isang kakilala, sabi niya, Dok, nag-franchise ako nitong negosyo na to para sa parent ko to. Diba? Pwede yun eh. Pwede kang mag-franchise ng simpleng negosyo. O patayuan mo sila ng maliit na food cart o dyan mismo sa harap ng bahay nila o ibili mo silang isang bagay na magbibigay sa kanila ng source of income. Para nun, meron din silang sariling pera. Para hindi ka nila message every now and then pag may need sila. Diba? Tsaka, pag alam mo may source of income yung magulang mo, masarap magtrabaho kahit nasa malayo ka. Dahil alam mo, yung needs nila, merong nagbibigay daily. May dumarating na pera sa kanila. Source of income. Pag-isipan mo, kasi sobra-sobra na may pera mo eh. Ano may pera mo? Hanggat nandiyan yung magulang mo, ibigay natin kung anong needs nila. And number 4, pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo, Gilibers. Let's go, kape po.
And alam niyo, marami tayong mga pag-aaral about this, about loving your parents, about your responsibility as a person. May mga free webinar po tayo dito sa ating community. IMG Rockstar. Hindi lang po finances, hindi lang investment inaaral natin dito, pati how to take care of your family. So, PM lang sa personal FB ko. Yan po ang aking personal FB. Matagal po yan. I-stay nyo nga sa screen na kung sino man nag-edit para nun makita nila. Yan po ang aking personal FB. Message po kayo dyan. Ako po mismo tatawag. Alright? And number 4. Ito po, napakaganda. Ito, nakita kong kaligayahan din ng aking nanay. Dalin mo sila sa grocery. Yes. Maring isipin mo, dadalan ko na lang sila, Dok. Iba pa din yung sila yung nag-grocery. Dalin mo sila kahit na once a month or every other month. Dalin mo sila sa grocery na hindi pa nila napupuntahan. Dalin mo sila dun sa mga pagkain na pwede na lang bilhin na gustong-gusto nila, na hindi nila nagawa nung ikaw pinag-aaral pa nila. Alam niyo, isa yan sa pinakagustong gawin ng nanay ko eh. Kasi wala na si tatay ko eh. Masarap na, minsan narinig ko nga kay nanay, sabi niya parang wala na yata akong mabili eh. I mean, yung parang yung gusto niya, meron na. So, iniikot ko siya dito sa Bataan, sa Subic. So, kung saan niya ma-request, hanggat kaya natin, binibigay natin kay nanay. Kasi si tatay ko wala na, which I regret, di ba? Noon, hindi ko masyadong na-offer kay tatay. Kaya hanggat si nanay, hanggat nandito siya, pag humili siya sa akin, gagawa natin ng paraan. Okay? So, dali natin sa grocery yung ating mga magulang. Tapos, huwag mong limitaan, huwag mong bulungan na, ano lang na taya, konti lang Huwag ganun. Eh, di ba wala nang gana yun. Di ba? Sabi mo, sige, kunin nyo lahat ng kaya nyong gawin. Kaya nga, hindi madalas pag-iipunan natin. And number 5, ito po, napakaganda din. Travel. Mag-travel. Kasi for sure, yung mga parents natin, hindi yan nag-travel. Lalo yung mga singidad ko, yung parents natin, mga medyo may edad na, no? Hindi yan nakapag-travel So, kung saan pa nila kayang mapuntahan. Kung kaya pa ng Boracay, dali natin sa Boracay. Kung kaya pa kahit sa city, dali natin. Kung kaya sa ibang bansa, gawin natin. So, pag-ipunan natin. Huwag ikaw yung travel ka ng travel. Bata ka pa, marami pang panahon Dok, di ko pa nga napuntahan yung Palawan. Di sama mo yung magulang mo. Dok, hindi ko pa rin napuntahan yung Hong Kong. Di sama mo yung magulang mo. Hindi yung barkada mo, inuna mo. Mga kaibigan mo, nauna kayong nagpunta. Bakit hindi muna yung magulang mo? Sila muna. Ako para sa akin bago mo dalhin, lalo sa mga may jowa, bago mo ilibre ang jowa mo sa abroad o sa ibang lugar, yung munang magulang mo ang ilibre mo sa travel. Okay? Dok, ayaw. At least in-offer mo kung ayaw. Pero at least sila yung una mong priority bago mo ilibre ang ibang tao sa travel. Alright? And number 6, ito po. Best gift. Paggamot natin. Alam niyo, minsan yung mga magulang, nahiya yan magsabi Pero ikaw nararamdaman mo na, ilang linggo nang nilalagnat, inuubo, merong dinadaing na sakit dito, sakit doon. Bakit hindi natin ipagamot? Ipagamot natin ang mga magulang natin. Kasi walang ibang magpapagamot niyan kundi ikaw na kumikita. Alright? And number 2 pa to. Kape ulit tayo. Let's go. Okay po ba tayo? Pwede kayong mag-comment dyan kung buhay pa yung mga parents natin. Ano yung gift na binigay mo sa kanila nung nag-abroad ka o nagkaroon ka ng magandang income, pwede natin i-share dyan. And number 2 pa po itong natitira sa atin. Okay, unahin ko na yung isa. Yung last, yung tingin ko, pinaka-importante. Eto, kung meron ka rin lang pera, ibilhan mo na sasakyan ng parents mo. Yung 2 mong parents, bigyan mo ng kotse. Kahit hindi ka yung pinakamahal na kotse, yung simple lang na, sa last part ng buhay nila, na-enjoy nila yung life, nakakapag-biyahe silang 2 na nakasakay. Di ba, ang gandang tingnan nun Yung tatay mo nagda-drive, nandun yung nanay mo, tapos mamamalengke sila, nakasasakyan sila. Di ba ang sarap sa feeling nun? Kung kaya mo, gawin natin. Again, sinasabi ko, bago tayo magregalo ng sasakyan sa iba-ibang tao, yung magulang mo muna. Unahin muna natin sila. And last, of course, best gift. Eto, marami na kasi dito na tumawag sa akin at ito yung gusto nilang gift sa parents nila. Eto po ang Kaiser. Yes, healthcare. Napakaganda na irigalo sa parents natin yan. Kung wala pang 60 ang parents mo, eto na regalo mo. Imagine 3-in-1, may healthcare na siya.
meron pa siyang insurance. Ito para din naman sa ito protection din yan, di ba? Kung mawala yung parent natin. So, may maiwan sa inyo ng mga magkakapatid, di ba? And third, meron din siyang investment. Yung investment na yon, sarili nilang pera. Huwag mong kunin yon pag nag-mature, di ba? Para sa kanila yon. So, halimbawa, ang parents mo, 50 years old, tama-tama, no? 7 years to pay ang Kaiser, then meron siyang 13 years growing period. So, that's 20 years. Kung 50 ang parents mo, 60, 70, malakas pa yan. Nanay ko, 76. Kung di lang siya nagda-dialysis, pero malakas pa nanay ko, nakapagluto pa yan. Nakapag-selfie pa, di ba? So, 76, 80, kayang-kaya pa yan. Huwag natin tingnan yung tagal ng 20 years. Madali lang yan dumating. Alright? So, ang mahalaga, secured ang parent mo. Alright? Okay, so deliver sa atin po lahat. Alin dito yung naisip mo na regalo sa yung magulang? Pumili ka na. Unahin mo na yung Kaiser, then the rest will follow. Maraming salamat. Again, if you want to give Kaiser sa parent mo as your gift, PM mo lang si Doc. Dito lang po yan, po aking personal FB. Paulit-ulit ko po sinasabi aking personal FB kasi pag dyan po kayo nag-direct, automatic tatawag po ako sa inyo. Automatic si Rockstar ang makakausap nyo. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.